O, ito pa yung isa, mga bossing. Oo. Yung impeachment kay BBM, tinalakay na kanina sa House. Oo, ito, pakinggan natin. Talakayin sa Kamara ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito malalaman kung uusad ba ang mga reklamo laban sa Pangulo. At para sa updates, mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, pakikwento naman sa amin, ano bang mangyayari ngayong araw? Yes, Nikki, pasado alas 10 nga ngayong umaga, no, gumulo na yung pagtalakay ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Target na i-consolidate ang dalawang reklamo ngayong araw at tukuyin kung sapat ang forma o sufficient ito in form. Ibig sabihin, titignan kung ito ay signed, verified at endorsed ng kongresista. Ang unang Yan, ito ang kagandahan doon sa doon sa ruling ng Supreme Court. Dumadaan na sila sa tamang proseso. Yung mga impeachment complaint dumadaan na sa tamang proseso. Ano ba yung proseso dapat? I-receive ng Secretary General. O pag-receive ng Secretary General, i-refer yan ng Secretary General sa Speaker of the House. Tapos, pag na-refer yan ng Speaker of the House, isasama yan sa agenda. O, pag naisama yan sa kanilang agenda, i-forward na yan sa Committee on Justice. Tapos, yung Committee on Justice, titingnan kung ano ba yan, sufficient ba yan in form and substance, na-file ba ng maayos and all. Tapos, kapag pumasa na yan dito sa Committee on Justice, ayan na, tatalakayin na yan sa plenaryo. Ayan na yan, magtatalaga na sila ng dates kung kailan tatalakayin niya ang mga impeachment na yan. Diyan na ngayon maglalabasan ng mga ebidensya, aalamin na nila kung tama ba, karapat-dapat ba ito, and so on and so forth, pagbobotohan yan. O, tapos, kapag na-impeach sa Kongreso, o yan na, pag nasunod lahat ng hakbangin, kasama yung sinasabi ng Supreme Court na kailangan lahat ng miyembro makatanggap ng ebidensya, makatanggap ng reklamo. Oo, tapos, kailangan lahat makaboto. Bago mapunta yan dyan sa Senado para maging impeachment court. Ganon. So, kaya dumadaan na sila ngayon sa proseso. Di maganda. reklamo, inihain ng litigator na si Attorney Andre De Jesus. At sinabi din nila na hindi daw sufficient in form and substance. Ang talagang kritiko nitong mga impeachment na ito ay si Edgar Irici. Nandyan din siya kanina. Dorso, ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ilan nga doon sa grounds ng kanyang reklamo ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court. Bigo rin daw na ibito ni Pangulong Marcos ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Nakasad din sa reklamo na nag-commit umano si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickback at ghost projects. Binuo rin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado. Pinunto rin ni Andres sa impeachment complaint niya o ni Andre De Jesus ang pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni PBBM dahil sa issue o umano drug addiction ito. Samantala, yung ikalawang reklamo, kung matatandaan natin, inihain ng grupong bayan na inendorso ng Makabayan Bloc. 3 articles of impeachment ang kanilang ipinunto, no? Una, yung pag-institutionalize sa sistematikong korupsyon sa pamamagitan. Ayan, i-consolidate yan eh. Yung kay De Jesus at saka yung sa Makabayan, yung articles of impeachment ng parehas, i-consolidate. Kasi may dalawang reklamo. So, dito kasi sa Makabayan, walang nakalagay na yung pag-aresto kay Pangulong Duterte. Doon sa isa, meron. Tingnan lang natin kung meron silang mga supporting evidence documents na magpapalakas doon sa article na yon. Ng PBBM parametric formula na basehan umano para sa allocation ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Ikalawa yung pag-abuso umano sa diskresyon sa paggamit ng unprogrammed appropriations at ikatlo yung direktang pagkakasangkot umano ng Pangulo sa mga kickback at anomalous budget insertions. Pagkatapos matukoy kung sapat man yung forma, i-determine naman kung sufficient in substance yung
consolidated na reklamo. Ayan. So, aalamin natin kung sufficient in substance and form. And kanina, before tayo mag-vlog, pinapanood natin yung hearing na ito sa Kongreso at ito ang nangyari dyan. Nag-push through na yung dalawang impeachment complaint na yan. Nagkaroon pa ng pagtatalo pero nag-push through yan. Ito yung balita. Jesus complaint as sufficient in form. The same has been objected to by the Honorable Abante, and therefore we will be dividing the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Sec, please count. Nagkakulani na si De Lima, hindi na maitaas yung kamay. Hanip na yan. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Si Abante, ayaw talaga ma-impeach si BBM. Taina talaga, satanas talaga Siya lang yung talagang ayaw ma-impeach si BBM. Pucha, Siyempre naman, natalo ka nung nakarang eleksyon, tapos biglang nanalo ka ulit. Taina, may utang na loob ka talaga pag ganyan. Walang iya, Ibang klase, Those who abstain, please raise your right hand. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain. The chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. Ayan pero yung sa Makabayan kanina, din yan, lumusot na din. Nagkaroon lang sila ng problema patungkol sa yung notaryo. Pero it turned out na okay din pala. Actually kanina si Abante noong nagbotohan, ayaw niya rin doon sa impeachment ng Makabayan. So nakita nyo, ayaw niya sa impeachment ni De Jesus. Ayaw din niya sa impeachment ng Makabayan. Ang gusto niya pang mangyari, ilabas yung mga complainant, tanungin kung yung pirma kanila ba. Inanon niya pa nga, sinasabi niya pa nga na pati notaryo dapat nandoon. So, ang dami niyang hinihiling, ang dami niyang mga delaying tactics. Tapos, meron pa siyang papaepal na na mag-walk out na lang daw siya kung hindi siya pakikinggan. Putang ina, gusto mo, umalis ka na sa Pilipinas Ang arte-arte mo. Talagang minike niya pa, point of order. Kung hindi rin lang ako pakikinggan dito, na lang ako, mag-walk out. Ulul, di umalis ka. Putang ina, natalo ka naman Hindi ka naman nanalo nung nakaraang eleksyon, ulul. Kapal ng mukha mo. Makapagsalita ka dyan, kala mo naman importante ka. Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at